May mga salita tayong ginagamit upang ilarawan isang tao, katulad ng matangkad, maganda, at matipuno. Alam ba, Kuya Chester, ang tawag dito ay katangian o sa English ay attributes. Mga bata, may sinasabi dito sa Biblia tungkol sa katangian o attributes ng Diyos. Ang iilan dito ay may iisang tunay na Diyos lamang. Tama yun, Kuya Chester. At siya ay ating manlilikha, hari, at bukod. Sabihin nga natin mga bata, sundan niyo kami ni Kuya Chester. May isang tunay na Diyos lamang. At siya ay ating manlilikha, hari, at bukod. Sa ating Bible lesson ngayong araw, ay mas mapapaliwanag pa nito ang tungkol sa katangian ng Diyos na may iisang Diyos lamang at siya ay ating manlilikha, hari, at bukod. Mga bata, may ipapakita si Kuya Chester na iba't ibang klase ng wika. Una, ang salitang Griego. Pangalawa, ang salitang Japanese. At ang pangatlo ay salitang Portuguese. Alam niyo ba mga bata na ang salitang pinakita ni Kuya Chester ay iisa ang kahulugan? Tama, yan yung sumampalataya. Sabihin niyo nga, sumampalataya. Very good. Ang pagsampalataya mga bata ay kay Jesus lamang natin dapat ilagay dahil siya lang yung namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Kahit ikaw ay Portuguese, Japanese, at Griego. Mga bata, natatandaan niyo pa ba yung talatang inaral natin noong nakaraang linggo? Patungkol yun sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At yun ay matatagpuan sa aklat ng Roma. Tara, basahin natin mga bata. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Isa pa mga bata, basahin natin. Roma 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16. Mga bata, tara alamin natin kung anong kahulugan ng mga talatang binasa natin kanina. Okay, unang-una, ng bawat sumampalataya. Mga bata, ang magandang balita ay hindi lamang para sa isang grupo o isang lahi dahil ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao. Kaya kung ikaw bata ay mananampalataya kay Jesus, ikaw ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, unay sa mga Hudyo. Mga bata, alam niyo ba na ang Diyos ay nangako sa lumang tipan o sa Old Testament na siya ay magpapadala ng tagapagligtas? Kaya nung dumating si Jesus sa New Testament o sa Bagong Tipan, ay naisakatuparan ng Diyos ang kanyang pangako dahil ang nais ng Diyos ay hindi lamang Hudyo ang maligtas, kundi lahat ng tao na sumasampalataya sa Kanya. Okay, pangatlo, at gayon din sa Griego. Mga bata, di ba kilala niyo si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo ay nangaral din siya sa Griego dahil alam niya na hindi lamang para sa mga Hudyo ang magandang balita. Dahil ang magandang balita ay para sa lahat ng tao. Tama, kasama ka na dun bata at ako. Kaya mga bata, kung ikaw ay hindi pa nagpapasya na tanggapin si Jesus sa iyong puso at buhay, eto na ang pagkakataon mo upang tanggapin siya. Ngayong nalaman mo na si Jesus ay namatay, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng tao. Ayan, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Pero kung ikaw naman bata ay nanampalataya na kay Jesus, pasalamatan mo siya dahil ibinigay niya ang pinakamagandang regalo sa iyong buhay. Kaya masasabi natin na may iisang tunay na Diyos. Isa pa nga, may iisang tunay na Diyos. Ngayon, pwede mo nang ibahagi sa iyong mga kakilala, sa iyong kaklase, kaibigan, pamilya, at sa marami pang tao na iyong kilala. Okay mga bata, ngayon naman tayo ay maglalaro. Ang tawag sa laro natin ngayon mga bata ay times up para mas makabisado natin ang ating memory verse. Ayan, so within 20 seconds, dapat matapos namin basahin ang ating memory verse at makinig kayo mga bata ha, kasi bawat babasahin namin ay mayroong mga kategory. Handa na ba kayo?
Okay, tawagin natin si Kuya JP para tulungan tayo sa ating memory verse. Okay, ako una magbabasa at salit-salitan kami ni Kuya JP. Okay, ang una nating kategorya mga bata o kategory, yung mga batang babae lamang ang sasabay sa akin sa pagbabasa. Okay ba yun? Okay, Kuya Jester, ready? Timer starts now. Roma 1:16. Hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16. Okay. Yan, 15 seconds. Okay, si Kuya JP naman ang magbabasa. Okay, mga batang lalaki naman sasabay sa akin sa pagbabasa. Okay, within 20 seconds, kailangan mabasa natin. Timer start now. Roma 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16. Okay, 15 seconds. Okay, ngayon ako naman ulit na magbabasa. Okay, next category. Mga bata, kung ikaw ay 6 na taon o hanggang 10 taong gulang, sasabayan mo ako sa pagbabasa. Okay ba yan? Okay, ready? Go! Roma 1:16. Hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16. Okay, 15 seconds ulit. Okay, next. Ayan. So, sasabay naman sa akin yung mga batang edad 11 pataas. Okay? Timer start now. Roma 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16. Okay, 15 seconds ulit. Next. Okay mga bata, ang kategorya naman natin ulit ngayon, kung ikaw ay mayroong letter E o letter E sa iyong pangalan, sasabayan mo ako sa pagbabasa. Okay? Ready, set, go! Roma 1:16. Hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16. Okay, 15 seconds ulit. Okay, for the last time, si Kuya JP ang magbabasa. Ayan, kung favorite mo naman ang spaghetti, sabayan mo ako sa pagbabasa, okay? Timer start now. Roma 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16. Okay, 15 seconds. Ayan, palapakan natin ang sarili natin. Okay, sabay-sabay na natin sabihin ang ating memory verse. Okay, ready, get, set, go! Roma 1:16. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Roma 1:16.
Malalaman natin yan sa ating Bible lesson ngayon. Ito ay pagpapatuloy na tinuro ni Ate Yang last time. This time, dito tayo sa Gawa chapter 17. Saan nagaling ang ating kwento? Tama, sa hawak ni Ate Yang. Ano ang tawag dito? Tama, Biblia. Dito, ibinahagi ang tungkol sa paglalakbay nila Pablo. Pumunta sila sa iba't ibang lugar para ibahagi ang salita ng Diyos. Tingnan natin kung saan na namang lugar pumunta sila Pablo, Silas at Timoteo. Nangaral sila Pablo, Silas at Timoteo sa lugar ng Thessalonica. Sige nga mga bata, sabihin nyo nga. Tama, Thessalonica. At dito ibinahagi nila ang tungkol sa salita ng Diyos. At marami ang nanalig o naniwala kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Dito pinakita ng Diyos ang malawak niyang plano ng kaligtasan sa mga babae, lalaki, mahirap, mayaman, sa mga tao sa iba't ibang lugar o kultura. Ngunit mga bata, hindi lahat ng tao natutuwa sa ginagawa nila Pablo, Silas at Timoteo. Kaya alam niyo ba, sabi dito sa Biblia, nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Alam niyo ba, sinugod nila ang tahanan na kung saan tumutuloy ang mga misyonero. Buti na lang, sila ay nakatakas na. Sila ay lumipad doon sa kabilang lugar na tinatawag na Berea. Sabihin nga natin mga bata, Berea. Dito ipinagpatuloy nila Pablo, Silas at Timoteo ang pagbabahagi ng magandang balita tungkol kay Jesucristo. Alam niyo, sabi dito sa Biblia, kakaiba ang mga taga-Berea. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Alam niyo ba, ang mga taga-Berea, habang nagtuturo si Pablo, pagdating nila sa bahay, inaaral nila kung totoo talaga ang sinasabi sa Biblia tungkol sa ginawa ni Jesucristo. At doon nalaman ng mga taga-Berea na kailangan nila ng kaligtasan sa kanilang mga kasalanan. Sila ay nanampalataya o naniwala kay Jesucristo. Pero, nasundan sila ng mga naggugulo doon sa Thessalonica. At hinahanap nila sila Pablo, Silas at Timoteo. Kaya buti na lang ang mga taga-Berea ay niligtas si Pablo. Ginawa nila, sinakay nila si Pablo doon sa barko patungong Atenas. At susunod na lamang sina Timoteo at si Silas. Pagkababa ni Pablo sa Atenas, ay malamang namangha siya sa kagandahan ng lugar. Alam niyo ba mga bata, ang Atenas ay kilala sa pinakamaganda at pinakamahalagang lugar. Alam niyo ba bakit? Dahil sa mga philosophers, o sa Tagalog ay pilosopo. Ang mga philosophers, kilala sila sa mahilig mag-isip. Sige, kayahin niyo si Ate Yang ha. Itong kanang kamay niyo, ilagay niyo sa inyong mga baba. Ayan. Ibig sabihin, nag-iisip. Ganyan ang mga ginagawa ng mga pilosopo o mga philosophers doon sa lugar ng Atenas. Alam niyo ba, inaalam nila ang katotohanan sa pamagitan ng pag-aaral ng maraming bagay at sinasabi nila ang kanilang mga iniisip. Ang problema, sumasamba sila sa mga daming Diyos-Diyosan. Dahil ang niniwala sila ng mga Diyos-Diyosan na ito ay totoong Diyos. Alam niyo ba, meron silang malaking Diyos-Diyosan doon, ang tawag ay si Athena. Ito ay yari sa ginto at bronze. Marami pang mga Diyos-Diyosan o ribulto doon sa lugar na yon. Nalulungkot si Pablo dahil alam niya ang mga taga-Atenas o mga Griego doon sa Atenas ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa sa marmol, ginto, tila o bronze. Alam niya na hindi ito tunay na Diyos o nakakalungkot pa mga bata. Minamahal nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Binibigyan nila ng respeto at sinasamba nila. Alam ni Pablo na mayroong iisang tunay na Diyos lamang. At ito ang Diyos na lumikha sa iyo at lumikha sa akin. Ang Diyos na lumikha sa iyo ay hindi gawa sa bato. Dahil siya ay makapangyarihan na Diyos at nalulungkot siya pag nakikita niya na kanyang mga ginawa at minamahal na tao ay siyang tumatalikod sa kanya at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo ba ang pagsamba sa ibang Diyos? Maliban sa tunay na nag-iisang tunay na Diyos, ang tinatawag dito ay kasalanan. Ang kasalanan, ito yung mga bagay na ginagawa natin na labag sa kagustuhan ng Diyos. Halimbawa nito, yung pagsisinungaling, pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, o kaya pag-aaway,
Alam niyo ba, sabi dito sa Biblia, sa Romans 3:23, basahin ni Ate Yam, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ikaw at ako ay pinanganak na makasalanan, katulad din ng mga tao sa Atenas. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay hindi kalooban ng Diyos. At alam niyo bang nakakalungkot ang kasalanan ay may kaparusahan? Ito ay pagkahiwalay sa Diyos mapawalang hanggan. Dahil ang kasalanan ay labag sa kagustuhan ng Diyos. Katulad na lamang ng ginagawa ng mga taga-Atenas. Alam ni Pablo na nahiwalay sa Diyos ang mga taga-Atenas dahil sila ay sumasamba sa kaawa-awa walang buhay na Diyos-Diyosan. Alam ni Pablo na may iisang tunay na Diyos. Sa katunayan, siya ang ating manlilikha. Kung nakikita niyo sa inyong mga paligid, yan ang mga nilikha ng Diyos, mga puno, langit. Ganyan kakapangyarihan ang ating Diyos sa manlilikha. Kaya siya din ay ating hari. Sabi nga natin kanina, may nag-iisang Diyos lamang at siya ay ating manlilikha at hari. Pinamamahalaan niya ang mga bagay na kanyang nilikha, katulad din tayo. Binigyan niya nga tayo ng batas para ating sundin, hindi para tayo i-control, kundi para tayo ay mabuhay ng payapa at sumusunod sa nais ng Diyos sa buhay natin. Dahil siya ay ating manlilikha, hari, at hukom. Bakit hukom? Dahil siya ay may-ari ng buhay natin at balang araw tayo ay mahuhusgahan sa ating mga ginagawa para sa Kanya. Ipinaliwanag ni Pablo sa mga taga-Atenas na pinadala ng Diyos si Jesucristo para mamatay para sa kanila. Nang marinig ito ng mga pilosopo, sila ay nagulat. Kakaiba ang mga turo ni Pablo. Kakaiba ang mga turo ng taong ito. Kaya ang ginawa nila, inimbitan nila si Pablo sa Areopago. Mga bata, sabihin nga natin, Areopago. Areopago o sa English ay Areopagus, ito ay isang stage doon sa Atenas. Dito, iniimbita ang mga magagaling na philosophers o pilosopo para ibahagi nila ang kanilang mga katotohanan na nalalaman. Dahil nakita nila, maganda at kakaiba ang sinasabi ni Pablo. Hinayaan nila na i-explain ni Pablo sino ba itong Diyos na to na sinasabi niya na totoo at tunay. At ipinadala ang kanyang anak na si Jesucristo para mamatay. Pero hindi na natiling patay. Totoo yun, mga bata. Ganon ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Atenas. Dahil ang totoo at tunay na Diyos ay siyang Diyos na hindi kaawa-awa, kundi siyang Diyos na ating manlilikha, hari, at hukom. Alam mo ba na ang Diyos ay mapagmahal, ay perpekto, ang gumawa ng lahat? Ito'y sinabi sa kanyang salita sa Isaias. Sabi dito sa Isaias 45 verse 12, ako ang lumikha ng buong daigdig. Ang Diyos na lumikha sa iyo at naglumikha sa akin ay nagmamahal sa iyo at nais niya na malaman mo na mahal ka niya at gusto ka niya makasama balang araw sa langit. Ganun din ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Atenas. Ang Diyos na totoo at nag-iisang tunay na Diyos na siyang manlilikha, hari at hukom ay siyang nagmamahal sa iyo. At nais niya na tanggapin mo ang kanyang anak na si Jesucristo para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Dahil ikaw ay mahal niya at ayaw ka niyang mahiwalay sa kanya magpawalang hanggan dahil mahal ka ng Diyos. Pero kung hindi mo ito tinatanggap, siya din ay isang hukom. Ikaw ay huhusgahan niya dahil sa iyong kasalanan. Alam niyo ba, sinabi ni Ate Yam, di ba, ang kasalanan ay may kaparusahan. Ito ay pagkahiwalay sa kanya. Dahil hindi mo sinusunod ang kanyang utos, ikaw ay mahuhusgahan at mapapahiwalay sa kanya mapawalang hanggan. Bilang isang hukom, siya din ay nagtalaga ng isang batas o nagbigay sa iyo ng isang batas para iyong sundin. Hindi para ikaw ay i-control. Itong batas na to ay maaari mong sundin para ikaw ay mamuhay ng payapa dito sa mundo na kanyang nilikha. Para makita mo na hindi siya malupit. Ang gusto niya ay magkaroon ka ng magandang buhay. Ito'y sinasabi sa kanyang salita sa 1:10:10. Sabi dito sa 1:10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.
Kaya binigyan niya tayo ng batas para tayo ay mamuhay ng masagana at para tayo mabuhay na mapayapa. Alam ni Pablo, ang nag-iisang tunay na Diyos ay hindi kaawa-awa at walang buhay. Dahil ang nag-iisang tunay na Diyos, siya ang manlilikha natin hari at hukom. Siya ay makapangyarihan. Kaya sinabi niya sa mga taga-Atenas, binabalaan ko kayo. Basahin natin sa Biblia. Ang sinabi niya dito, itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sila ay mapaparusahan dahil sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. At sinabi ni Pablo, kayo ay nahusgahan na dahil sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan at hindi doon sa nag-iisang tunay na Diyos. Pero hindi sila iniwanan ng Diyos ng walang pag-asa. Dahil mahal ng Diyos, ikaw at ako, pati ang mga taga-Atenas, binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga taga-Atenas na sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Dahil ang ating perpektong hukom, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo. Siya ay perpekto, wala siyang kasalanan. Pero inako niya ang kasalanan na meron ka at meron ako para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Sinabi ito sa kanyang salita sa 1 Corinthians 15:3 and 4. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Hindi na natiling patay si Jesucristo. Tama ang narinig mo. Siya ay muling nabuhay. At nanatili siya dito sa mundo ng 40 days. Sa katunayan, siya ay nakita ng mga daan-daan mga tao. At siya ay bumalik ng langit at pinamamahalaan niya ang mga nilikha ng Diyos. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Atenas, mahal ka ng Diyos, kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Naggulat ang mga taga-Atenas, lalo na mga pilosopo na nakinig kay Pablo. Jesucristo muling nabuhay sa pagkamatay. Naging iba't iba ang mga tugon nila dito. Dahil ang mga iba naniniwala sa sinabi ni Pablo, pero may mga iba din na hindi naniniwala sa sinabi ni Pablo. Alam niyo ba, magandang balita mga bata, may ilan na mga pilosopo na tumanggap kay Jesucristo at naniwala sila sa sinabi ni Pablo tungkol sa magandang balita na may nag-iisang tunay na Diyos at siya ating manlilikha, hari at hukom. Bata, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesucristo bilang tagapagligtas, sinabi dito sa Juan chapter 3, verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay maniniwala na si Jesucristo ay namatay para sa iyong kasalanan at ibinuhos ng Kanyang dugo doon sa cross para ikaw at ako mapatawad sa ating kasalanan, ano ang Kanyang pangako sa Kanyang salita? Ikaw ay maliligtas sa iyong kasalanan at hindi ka na mapaparusahan sa iyong kasalanan. Bata, maaari mo yung gawin ngayon sa pamagitan ng panalangin. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas, maaari mo itong sabihin sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Maaari kitang gabayin at sundan mo si Ate Yam sa panalangin ito. Maaari mo pang iyukong yung mga ulo, ipikit ang iyong mga mata, at tatandaan mo ang panalangin na ito ay iyong sasabihin ayon sa nais mo, hindi dahil sa pinilit ka ni Ate Yam. Okay. Panginoon, salamat po sa iyong pangako sa iyong salita na pag ako ay naniwala sa iyong anak na si Jesucristo, ako ay maliligtas sa aking kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw ang aking manlilikha, ikaw ang aking hari, at ikaw ang aking hukom. Dahil sa aking kasalanan, ako ay naparusahan. Pero dahil sa mahal mo ko, salamat sa iyong anak na si Jesucristo na namatay para sa aking kasalanan. Salamat dahil ako'y pinatawad mo na. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Bata, kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, tatandaan mo na siyang isang tunay na Diyos lamang at siya lamang ang may karapatan na sambahin, mahalin at respetuhin. Dahil siyang ating manlilikha, hari at hukom. Sa pagsamba sa Kanya, maaari mong gawin ito sa pagkanta ng papuri sa Kanya o kaya magkaroon ka ng devotion. Araw-araw basahin mo ang Kanyang salita para mas makilala mo pa siya ng lubusan. Sabi nga sa Mateo 4 verse 10,
Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Dahil siya ang nag-iisang tunay na Diyos lamang at siyang iyong manlilikha, hari at hukom. Maaari mo bang sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos na iyong manlilikha, hari at hukom? Kuya Jester, ano ba natutunan natin sa ating lesson ngayon? May isang tunay na Diyos lamang. At siyang ating manlilikha, hari at hukom. Mga bata, saan kaya maglalakbay sila Pablo, Timoteo, at Cecilia sa susunod nating tatalakayin? Kaya manood kayo ulit sa ating Good News Club Online.